So, sumakay po kayo tayo kasi may... Opo, at may init po han eh. Kwenta. Ngayon tay, sasakay ka ng tricycle. 50. Nandiyan ba dito mo? Ayan mga kapobre, after ko pong napamerienda at napapahinga si tatay, ay ninais ko na lang po siya na sabihan na umuwi dahil sa sobrang init nga is mahirap po sa sitwasyon niya sa edad niyang 83. So ako pa nga po batang bata pa po ako, so hirap na po ako sa sobrang init na ihilo. What if siya pa kaya dinicide ko na lang na siya pauwiin at pagpahingahin po sa kanyang kalagayan. 50. Ngayon tay, sasakay ka ng tricycle. 50. Nandiyan ba dito mo? Sasakay ka na ngayon, sasakay kita sa tricycle. Oo, ikaw, uwi ka na? Isasakay kita. Hindi, hahanap ako ng ano. Nandiyan ba dito mo? Isasakay kita doon ha, sa tricycle. Wait lang. Kaya yun kapobre, so naghanap na ako ng tricycle. Yun nga sinasabi niya is 50 yung pamasahe. So napakalayo kung ita-tricycle po. Sa 50 po is pwede po tayo makabili ng pagkain o 1 kilong bigas. So ganun po kalayo siguro ang kanyang inuwian dahil sa laki ng pamasahe, 50 o 50. Kaysa maglakad po, sabi ko sa kanya nga hanap ko na lang since may pang natira pa naman tayong barya, ibigay na lang yung pamasahe para lang hindi lang po siya nahihirapan sa layo siguro at saka sobrang init mga kapobre. So ako po ang nag-alala at nahihirapan kung malalaman ko o makikita natin na naglalakad siya sa gitna ng init dahil sa 50 pamasahe. Para na rin po sa kaligtasan sa kanyang kalagayan na 83 years old po mga kapobre, mahirap po na maglalakad sa gitna ng daan pauwi hanggang sa kanila. And guys, ihahatid na natin si tatay sa kanila. Mainit sobra. Tay, tubig mo, hawakan mo to't makainit. Inom po kayo ng tubig. At tara, isasakit ka na. Ano ang pangalan niya? Sagab lang daw siya, sagab sa banukan niya. Hindi, kilala ko ang pangalan para baka mamaya eh. Taga doon daw siya. Baka kilala na siya doon. Ha? O, sagab lang daw, manukan. Ha? Basta sa manukan daw, sagab eh, manukan. Alam mo babae mo doon sagab? Alam mo babae sa Banlik? Ako? Babae mo, alam mo doon? Yo, pagdalang lang sa manukan na ka. Pag yung patawin, pagdalang lang sa ayun, alam niya daw. Yan kapobre, ipapahatid ko na siya kaysa maglakad. Mainit. Pwede ka magtatawin ka doon. Kahit ako rin doon na nagdiyaw na. Sagab lang daw siya, sagab, manukan. Alam na daw niya yun eh. Tawa na kaysa maglalakad. Mainit. 84 na pala to. 83.
Iiwanan ko na yan. Guys, bibisitahin natin sila guys sa Sabado. So yan na nga mga kapobre, so isasakay na natin si tatay. Mga kapobre yan, so medyo mahina talaga siya kung maglakad. So alalayan po natin siya hanggang sa isakay po natin siya sa tricycle. So dito pa lang guys is ako guys hilong-hilo na ako sa init na to. So lalo pa kaya siya mahina maglakad. Medyo talagang nakakatakot ang kanyang health condition. Kung talagang walang magmamalasakit sa kanya, baka makita na lang natin siya kung ano mangyari sa daan. So yan guys, kahit pa paano medyo maganda na rin sa pakiramdam. Maging safety man lang siya ngayong araw na to, at maging ligtas po siya at hindi na po siya maglalakad pa uwi hanggang sa kanila. So hanggang ngayon feel ko na maya maya inom si tatay ng tubig. Yun nga sinasabi ko sa kanya, lagi uminom ng tubig dahil baka mamaya kung anong mangyayari. Kaya yun, may nakausap na akong tricycle na ihatid siya hanggang sa kanila. So maraming salamat tatay, kahit pa paano nakilala kita, at ang Diyos na po bahala sa inyo, at sana gabayan kayo sa lahat ng oras kung saan ka man naroon. So ingat and God bless tatay. Maraming